Pag-usapan naman natin ang darating na PBA draft. Base dito sa latest computations na lumalabas, ang magiging number one, no, kung sakali, gusto ko lang ulitin, kung sakaling ngayon gagawin yung PBA draft, ang magiging number one dyan ay ang NLEX. Pangalawa naman ang Barangay Ginebra. Naman, itong Titan Ultra, pang-apat ang Phoenix, at pang-lima ang Terra Firma. Itong Terra Firma, kahit pinamigay nila yung draft pick nila dito sa Barangay Ginebra, meron pa rin silang draft pick na nakuha naman nila mula sa Converge Fiber Xers. Dahil doon sa trade na ginawa nila kung saan natatandaan niyo nakuha ng Terra Firma itong si Keith Saldivar at itong iba pang mga role players kapalit naman nitong si Jordan Heading. Kaya yon ang nakuha ng Terra Firma. Kung sakasakali na ganyan, ang kabilang doon sa mga magiging top picks ay itong, of course, alam na natin si Michael Phillips, itong si Raven Gonzalez, si DJ Fenner, posible rin daw na sumali si Sed Manzano, si Harold Figueroa, si JD Kagulangan, ni Ladi, si Harold Alarcon at ang iba pa. Pero gusto kong liwanagin na itong standing na yan ay posible pang magbago. Itong NLEX, kaya sila ang magiging number one. Dahil yung draft pick ng Index galing yan sa Blackwater. Tinrade ng Blackwater yung draft pick nila para makuha si Brandon Ganuelas Roser. At pagkatapos ito naman si Roser, tinrade ng Blackwater kapalit ni JD Tungkab, Justin Chua at iba pang mga role players. So ganyan ang sitwasyon ngayon. Itong Terra Firma at Blackwater, kahit sila may pinakamasamang record dito sa PBA, hindi nila magagamit yung mga draft picks nila dahil pinamigay nila sa ibang teams. Dito nga sa Barangay Ginebra, at dito na rin sa NLEX Road Warriors. Mukhang determinado raw ang San Miguel Beermen na ma-acquire ang serbisyo nitong si Cedric Bearfield na inilagay na sa trading block ng Blackwater Bossing. Sa ngayon daw, willing mag San Miguel na magbigay ng dalawang assets para dito kay Bearfield. At iyan ay itong si Jeron Teng at pakaibigay na rin daw ng San Miguel Beer yung kanilang second round draft pick. Hindi natin matansya pa kung tatanggapin ito ng Blackwater dahil ang balita, ito raw Blackwater baka ibigay si Bearfield sa Meralco Bolts. Pero sa bandang huli, syempre kinakailangan din i-considera kung saan ba gusto ni Bearfield maglaro. Dahil kung ikaw ang Meralco, for example, at ayaw naman ni Bearfield maglaro dyan, baka magkaroon ng problema. Dahil baka biglang mag-at sa balutan yan katulad ni Mikey Williams noon sa TNT. Itong San Miguel Beer naman daw ay malaki ang kumpiyansa nila na ma-acquire nila ang serbisyo nitong si Cedric Bearfield at kinakailangan lamang na maging maganda yung kanilang i-offer para ito'y matuloy na. Kung sakasakali na itong si Cedric Bearfield talaga ay mapupunta dito sa San Miguel Beermen, napakalaking bagay niyan dahil syempre yung scoring guard nila mag-iiba na yung dynamics niyan kung meron kang Bearfield at CJ Perez. Kaya grabe talaga yung magiging sitwasyon dito sa San Miguel kung sakasakali. Sa ngayon, alam din natin na itong San Miguel ay seryoso dito sa kanilang plano na mag-champion ulit sa Governor's Cup. Actually, back-to-back Philippine champions na sila, no? Kung mananalo sila sa Governor's Cup, ang galing yan. Pero, syempre, kinakailangan muna sila mag-focus kung ma-acquire nga nila ang nasabing point guard mula dito sa Blackwater Bossing. Dahil alam natin na marami ding mga teams ang gustong makakuha dito. Kung sakasakali nga na ma-acquire nila si Bearfield, magiging isa yan sa pinakamalaking blockbuster trades na magaganap dito sa PBA. Sa ngayon naman, itong Barangay Ginebra, ayon dito sa mga lumalabas na reports, ay ready na raw na gumawa ng malaking move para mag-acquire pa ng iba pang mga draft picks. Pero sa ngayon, mukhang nakikita natin, itong Barangay Ginebra, bukod dito sa pagkuha nila sa Terra Firma pick, tinitignan kung ma-acquire nila sa Titan Ultra or yung dito sa Phoenix na number 3 or number 4 ngayon. Alam ng Barangay Ginebra, nakita na nila yung mga malalaking pangalan na po pwedeng sumali dito sa draft. At yan ang dahilan kung bakit gusto nila maka-acquire ng maraming picks dahil nakikita nila na medyo may posibilidad na maging malalim tong draft at syempre hindi nila sasayangin yung oportunidad na mag-acquire ng mga bagong talent. So, tignan natin kung paano arrangement ang gagawin ng Barangay Ginebra para makuha yung mga iba pang mga players na sa tingin nila magiging malaking tulong para dito sa kanilang roster.
Kaya nga itong Ginebra, marami yan na magiging plano para maging mas matindi yung kanilang lineup dito sa darating na season. Mga paraan ng Ginebra para makuha yung draft pick ng Titan Ultra o kaya ng Phoenix Fuel Masters, no? Posible na, for example, baka ang kunin nila dyan, assuming na magkaroon ng arrangement ay ito sila John Abyss, si Sunny Steele, and of course, ang pinakamalaking pangalan doon sa mga pwedeng i-trade ng Barangay Ginebra si Stephen Holt. Alam natin na matunog na yung pangalan na pagtitrade kay Stephen Holt, kaya hindi ako magtataka talaga kung iyan ay kanilang gagawin. Dahil syempre alam naman natin na itong Barangay Ginebra ay seryoso dito sa kanilang gagawin na pag-build up at pagdagdag ng mga players para dito sa kanilang kampyonato. Kaya asahan natin na magkakaroon ng matinding development at negosasyon nitong kampo ni Alfrancis Chua and of course nung teams ng Phoenix at ng Titan Ultra na gusto rin naman na magpalakas ng kanilang lineup. Ang rain or shine ni Elasto Painters naman ay binigyan ng contract extension si Anton Asisio dahil nga hindi pa maliwanag kung anong mangyayari dito kay Gian Mamuyak. Sa isang panayam sinabi ni Coach Yengyam na confident siya na itong si Gian ay pipirma ng kontrata dito sa ROS. Pero kung sakasakaling hindi yan mangyari, siyempre hahanap sila at ng ibang paraan para mapunuan yung kanilang point guard position in case mawala nga si Gian. Kaya nga ngayon pa lang binigyan na nila ng extension itong si Anton Asisio. Si Asisio isa doon sa mga naging reliable na backup guards ni Coach Yengyao dito sa Commissioner's Cup, kasama na rin si Andre Karakut. Malaking bagay na nandiyan si Asisio dahil syempre alam natin wala nga itong si Felix Lemeti ngayon, kaya sa tingin ko magiging maganda yan dito sa kanilang lineup. If ever na ito mangyari, magiging matindi yan para dito sa kanilang roster at alam natin na hindi yan magiging issue pagdating dito sa kanilang lineup. Kaya ngayon pagkuha ng maraming guards, hindi naman yan nakagugulat dahil ganyan naman talaga ang gawa nitong rain or shine ni Elasto Painters. Kaya very interesting yung mga susunod na araw dahil dyan natin makikita kung mananatili doon sa lineup nila itong si Gian Mamuyak o kung ito'y maglalaro na sa Japan B-League. In any case, handa na raw itong si Coach Yengyao sa anumang eventuality, kaya nga gusto niya talaga na as soon as possible yung mga players niya na importante doon sa kanyang roster na may expiring contract ay ma-renew na para syempre maging maganda yung kalalabasan nila. Kaya hindi na ako magtataka kung talagang yan ang maging solusyon dito sa kanilang problema. Kaya nga wala na akong makikita na masasabi nating issue dito kung sakasakali na yan ay mangyari. And of course, alam natin na magiging maganda to para dito sa kanilang lineup. As it is, alam natin na itong si Coach Yengyao matindihan pumili ng mga players mula sa draft picks. Kaya if ever nga na mawala si Gian Mamuyak, sa tingin ko, meron pa rin yan na makukuha ng mga bagong player. Binabati natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Jonel Alagon, si Anthony Alon, si Michael D, si Dexter Domer, Ireneo Salangsang, si Katsakino Dukusin, si RG Bueno, si Malyari Mascarinas, si Joshua Giray Espejo at Rosales Family, si Monde Guzman, si Ronald Barbosidad, at ang iba pa.